Matapos pabagsakin ni Mukyang ang kanilang leader, ay agad nang inig sa takot ang lalaki. Ilang sandali, siya ay umihi sa kanyang pantalon dahil sa pagkabahala. Dito ay nangamba ang lalaki para sa kanyang sarili at agad na sumuko sa mabagsik at nakakakilabot na aura ni Mukyang. Sa puntong yon, ang walang buhay na katawan ng kanilang leader ay nakahandusay sa sahig, kung saan bakas sa kanyang katawan ang pinsalang tinamo sa pag-atake ni Mukyang. Sa oras na yon, tumingin ng malahalimaw na tingin si Mukyang. At kaagad na tumalikod sa kanilang harapan. Sa kanilang likuran, ang bagong bagbog na si Mujin ay nakamasid at nagsabi na siya ay nagpapasalamat dahil ito lang ang kanyang tinamo mula kay Mukyang. Pagkatapos, ang mga bihag ng mga lalaki ay pinakawalan nila Taekyang. Kung saan sila ay nagpapasalamat dahil sa pagsagip sa kanila mula sa mga pangkat ng lalaki. Dito ay nagpahayag ang bida na siya ay walang pake sa kanila. Subalit, siya ay nagtataka na nagtanong sa kanila kung paano nangyari na lahat silang lima ay nahuli ng mga bastardong ito. Nag-aatubili naman ang lalaki sa pagsagot ng kanyang pahayag, ngunit aksidenteng nakabitaw ng salita ang kanyang kasamahan, at nagsabi na sila ay walang ideya na ang mga taong ito ay nagmula sa tribo ng kabayo at sila ay kanilang sinubukang nakawan ng ilang pera mula sa kanila. Tinawag naman ang kanyang atensyon ng kanilang kasamahan, sapagkat ang naging unang pahayag nito kay Taekyang na sila ay nagbago na sa kanilang mga gawain. Kaya nang marinig ito ni Taekyang siya ay nagalit sa kanila. Kaya ng sandaling yon, tinakpan ng mga dugyot ang bunganga ng kanilang kasamahan at sila ay nanghingi ng pakiusap sa ating bida, kung saan pinapangako nila na sila ay magbabago na at hindi na muling babalik sa mga ganitong gawain. Subalit nagsalita si Taekyang na siya ay walang pakialam dito, pero nagtanong ang bida ang tungkol sa naging pahayag nila kanina sa mga pagkatao ng lalaking pinabagsak ni Mukyang. Dito ay nagsalita ang lalaki na kung ang kanyang tinutukoy ba ay ang mga taong galing sa tribo ng kabayo. Natinugunan naman ang bida ng oo. Nagpahayag ang lalaki sa bida na nalaman lang nila ito pagkatapos silang mahuli. At ang tanging dahilan kung bakit nakuha ang kanila atensyon ng mga grupong ito, ay dahil sila ay isang magulong grupo ng mga mandirigma na nagtatapon ng pera sa loob ng isang bahay aliwan. Kaya't nagpasya silang sundan sila, pero hindi nila inakala na ang mga taong ito ay mula sa kilalang tribo ng kabayo sa loob ng hilagang rehiyon, ang kilalang The Crimson Wind Clan. Nagulat naman sila matapos marinig ng pangkat ni Taekyang ang sinabi ng lalaki. Tinanong uli ng bida ang lalaki kung siya ba ay sigurado na ang mga taong ito ay ang mga Crimson Wind Clan. Sumagot naman ang lalaki sa kanya at sinabi na siya ay sigurado sa kanyang narinig. Nagsalita rin ang kalbong dugyot na lalaki na narinig din niya na sila ay nagpaplano na umalis sa kanilang lugar sa pagsikat ng araw. Wika rin ng isang lalaki na ang mga taong ito ay nababahala rin tungkol sa isang bagay, dahil nabanggit ng mga ito na kailangan nilang sumakay ng walang pahinga sa loob ng isang buong araw para makapunta sa Shanyin. Sapagkat kung hindi nila magawa ito, sila ay mahuhuli sa kanilang destinasyon at mawawala ang kanilang gantimpala. Sa puntong yon, napaisip ang bida na kung ang mga taong ito ay tatawid ng Shanyin, tiyak na malapit ito sa Fagong Temple kung saan malapit ito sa pangunahing sangay ng Mount Heng Sword Sect. Dahil dito, nagwikas si Taekyang sa kanyang isip na hindi ito maaari. Ilang sandali, napansin nila ang isang ibon na papalapit sa kanila. Dito ay nagsalita ang bida sa kanyang isip na isa itong mensaherong ibon. Sa oras na yon, kinuha ni Wolwa ang mensahe galing sa isang ibon, kung saan sinambit dito na ang Crimson Wind Clan ay nakadaan na sa mga talampas at patungo sa timog. At mayroon silang humigit kumulang 200 tauhan. Nang marinig ito ng bida, siya ay nagsalita na mukhang plano nilang atakihin muli ang Mount Heng Sword Sect. Sumagot naman si Wolwa sa kanya na walang duda na ito ang gusto nilang gawin. Sapagkat ang ulat na ito ay ipinadala mga isang araw na ang nakalipas, at ito ay nangangahulugan na ang Crimson Wind Clan ay mas lumalapit na sa lugar ng Mount Heng. Pagkatapos, sinabi ni Wolwa na sa kasamaang palad, hindi pa masyadong matatag ang kanilang organisasyon sa mga hilagang rehiyon. Kaya't magiging mahirap para sa kanila na maayos na subaybayan at ipahayag ang impormasyon tungkol sa mga galaw ng Crimson Wind Clan. Subalit, lumingon si Wolwa sa kanila at sinabi na tila pabor sa kanila ang kapalaran. Sapagkat pwede silang makakuha ng ilang impormasyon mula sa mga taong ito at maiaangkop ang kanilang mga plano ng naaayon. Nang sandaling yon, iniisip ni Wolwa kung paano niya mapakinabangan ang mga kasamahan ng lalaki na miyembro ng tribo ng kabayo.
Nang bigla, tinuro nito ang isang lalaki na siya ay tumayo. Kung saan natatakot nagsalita ang lalaki sa kanya na isa itong pagkakamali sapagkat hindi naman siya miyembro ng tribo ng kabayo. Wika pa niya na siya ay isang naglalakbay na palaboy sa kanyang buong buhay. Sumama lamang siya sa kanila dahil sa malaki ang sahod. Dito ay sinabi ni Wolwa sa kanila na sila pala ang mga palaboy na ni-recruit ng Crimson Wind Clan noong huling atake nila sa Mount Heng Sword. Tinugunan naman ng lalaki na ito'y tama. Ngunit siya ay nagsalita na susubukan pa rin nilang ibigay sa kanila ang lahat ng alam nila tungkol sa Crimson Wind Clan. Ngunit tumanggi si Wolwa sa naging alok ng lalaki, sapagkat siya ay sigurado na hindi naman sila magbibigay ng totoong impormasyon sa kanila. Kasabay nito, lumapit ang kutsero ni Wolwa na si Chun Sam, kung saan mayroon itong kinukuhang bagay sa kanyang damit. Ilang sandali, mabilis na sinaksak ni Chun Sam ang lalaki, kung saan nagbigay naman ng pagka-sorprese kay Taekyang at Mujin. Nang oras na yon, nagulat rin ang 5 dugyot sa ginawang utos ni Wolwa. Ilang sandali, siya ay bumagsak sa sahig na wala ng buhay. Kasabay rin ito, ang mga kasamahan niyang lalaki ay natakot at niyanig sa pangyayari. Pagkatapos, tinuro ni Wolwa ang isang lalaki, kung saan nagpapahayag ito sa kanya na siya ay kanyang buhayin, sapagkat sasabihin nito sa kanya ang lahat ng kanyang nalalaman. Dito ay nagsasalita ang lalaki ng mga salaysay tungkol sa Crimson Clan, subalit siya ay sinaksak pa rin ni Chun Sam. Nang oras na yon, labis na dagdagan ang takot ng pangkat ng mga kalalakihan, kung saan nakatitig sila sa dalawa nilang kasamahan na walang buhay. Kasabay nito, nagpahayag si Wolwa sa kanila na mayroon lamang 2 bagay na kanilang dapat tatandaan. Dito ay kanyang sinabi na sumagot lamang kapag tinatanong, at sagutin lamang ng pawang katotohanan. Sa pamamagitan nito, nakakuha sila ng lahat ng impormasyon tungkol sa Crimson Wind Clan sa loob lamang ng ilang minuto. Lumipat naman ang eksena sa malapit na sangay ng Mount Heng, kung saan ipinahayag ng isang lalaki na nakasakay sa kabayo na natapos na niya ang pinapagawa ng kanyang clan leader. Sinabi rin niya na ang lahat ng mga lalaki ay pinatay na nila, at ang mga bata at babae naman ay tinipon nila sa isang lugar. Nagtanong naman ang kanyang leader kung bakit pa siya nag-iwan ng buhay sa kanila. Kaya nagtaka ang lalaki sa naging pahayag ng leader, kasi inakala nito na ang mga ito ay kanilang iuuwi at gagawing mga alipin. Kaya tinanong ng leader ang lalaki kung saang tribo siya nanggaling. Dito ay nagpahayag ang lalaki na siya ay galing sa Earthen Tiger Tribe. Sumagot ang leader sa kanya na siya ay hindi sigurado kung paano hinahawakan ng Earthen Tiger Tribe ang mga bagay, pero wika niya na hindi ganito ang kanilang pamamaraan sa Crimson Wind Clan. Sinambit ng leader na ang pagpapanatili ng mga tradisyon at paggalang sa kanilang kultura ay mga bagay na hindi nila gaanong pinapahalagahan. Kaya humingi ng pasensya ang lalaki sa kanyang leader, kung saan sinambit sa kanya ng leader na siya ay bumalik at ipagsabi sa kanyang mga kasamahan na huwag silang kukuha ng mga bihag, sapagkat ang lahat ng kanilang makikita ay dapat napatayin at sunugin ang mga ito. Ilang sandali, bumalik ang mga pangkat ng leader sa ibaba upang gawin ang kanyang mga pinapagawa, kung saan nagsisimula ng magliyab sa iba't ibang parte ng Shanyin. Sa oras na yon, ang malapit na sangay ng Mount Heng ay nilamon na ng apoy sa iba't ibang sulok ng kanilang lugar. Dito ay nakangiting tumitig ang pinuno ng Crimson Wind Clan sa kanyang nakikita. Bumalik naman ang eksena sa kanila ni Taekyang, kung saan ang pisngi ni Wolwa ay nabahira ng mga dugo ng kanilang pinaslang. Habang siya ay pinagmamasdan ni Taekyang na isip niyang medyo malayo sa iba at walang pakialam sa lahat si Wolwa, wika rin niya na hindi lamang siya isang bihasang mandirigma, kundi isa ring may karanasan. Napansin naman ni Wolwa na nakatitig sa kanya si Taekyang, kaya nagtanong ito sa bida kung siya ba ay masyadong marahas para sa kanyang panlasa. Wika naman ng bida na ito'y medyo lamang, dagdag rin niya na ang pamamaraan kanina ni Wolwa ay napaka-epektibo. Pagkatapos, sinimulan ng mga dugyot na linisin ang mga bangkay ng lalaki at ito ay kanilang tinali ng paisa-isa kung saan ang kalbo ay namamahala sa kanila. Ilang sandali, lumapit si Mukyang kay Wolwa upang mag-alok ng panyong pamunas sa kanyang mukha. Kaya nagulat naman si Wolwa at nag-blush sa kanya. Sa namumulang pisngi ni Mukyang, siya ay nagsabi na mukhang kailangan niya ito para matanggal ang dumi ng dugo sa kanyang mukha. Dahil dito, napamura naman si Mujin sa likod, habang si Taekyang ay nagulat naman sa ginawa ng kanyang kapatid. Nagpasalamat naman si Wolwa sa kanya at wika pa niya na siya ay tama,
sapagkat kailangan niya ang panyong ito. Wika naman ng bida sa kanyang isip na siya ang tipo na mabait lamang sa mga babae. Pagkatapos, agad na kumilos ang pangkat ni Taekyang upang umalis papunta sa kinaroroonan ng Mount Heng. Sa oras na yon, nagsalita si Wolwa na ang Crimson Wind Clan ay malamang na kalahating araw ang layo mula sa Mount Heng Sword Sect. Habang sila naman ay mayroong humigit kumulang isang araw at kalahati bago nila maabutan sila. Gayunpaman, dahil ang kanilang ruta ay angkop at maayos na naaalagaan, at kung sila ay sasakay ng walang pahinga, ay tiyak na mapapabilis pa nila ang kanilang distansya sa kanila. Sinabi naman ni Taekyang sa kanyang isip na mukhang ayaw silang papahingahin ni Wolwa. Wika rin niya na isa itong tuloy-tuloy na kadena ng mga pangyayari mula nang siya ay bumalik sa lugar na ito kagabi. Kaya't iniisip ni Taekyang na dapat sana ang quest na ito ay maging simple. Nang sandaling yon, nagpahayag ang sistema na ang antas ng kahirapan ng misyon ay nagbago mula sa unang antas patungo sa pinakamataas. Kaya nang sila ay umalis na, nagsabi si Taekyang sa kanyang isip na alam na niyang mangyayari ang ganitong bagay. Kinaumagahan, ang Mount Heng Sword Sect ay nakatanggap ng impormasyon tungkol sa isang paglipol. At ayon sa taong nag-ulat, ang kanilang atake ay inaasahang magsisimula sa loob ng isang araw o dalawa sa pinakamaaga. Karamihan sa mga natitirang miyembro ay nagtataka kung bakit nakadapa ang Mount Heng Sword Sect, at ano ang silbi ng pag-angat nila ngayon kung ganito ang sitwasyon ng kanilang angkan. Iniisip rin ng iba na kahit na iwanan nila ang mga ito ng nag-iisa, ay tiyak na darating pa rin sila dito at magdudulot ng kaguluhan. Ilan sa kanila ang nagsabi na kung nandito lang sana ang kanilang master na si Lee Chonbek ay hindi sana mangyayari ito. Wika pa ng isa kung bakit nagkaroon ng batang pinuno na babae na hindi man lang karapat-dapat maging pinuno ng pamilya. Nang bigla, may isang sumugod sa pintuan at nagtanong kung sino ang taong nagsasalita ng walang kwenta kanina. Habang ang kanyang chi ay nagliliyab sa buong parte ng katawan nito. Dahil dito, nagulat ang lahat sa biglaan pagdating ng lalaki. Ayon sa mga bulong-bulungan, may dalawang mabangis na tao na nakatira sa Mount Heng Sword, sina Hayo Langgeyom at Hang Sanho, na malapit na magkaibigan na nakapagtagumpay sa maraming hamon ng magkasama. Si Chol Mubek ay isang master na kilala bilang Tiger ng Mount Heng sa loob ng dekada. Sa oras na yon, malupit niyang tinawag ang pansin ng lahat at tinanong kung sino ang taong nagsalita kanina. Dito ay galit niyang sinabi na kahit na hindi sapat ang pagtutulungan upang paalisin ang mga bastardong na iyon, ay hindi siya makapaniwala kung paano nila nagawa na sirain ang kanilang prinsipyong itinaguyod sa loob ng 1,000 taon at ipahayag ang kanilang galit. Matapos makita ang buong galit ni Chol Mubek at ang mabagsik nitong chi, ay agad na mabilis silang tumanggi, wika pa nila na siya ay nagkakamali lamang ng pagkadinig. Nang sandaling yon, ang lahat sa loob ng kwarto ay nakaramdam ng matinding init, hanggang sa hinawakan ni Soul ang kanyang tiyuhin at sinabi na ito ay mainit. Pagkatapos, huminto ang kanyang tiyo sa paggamit ng kanyang kapangyarihan at sinabi kay Soul na siya ay nadala lamang sa kanyang damdamin, tinanong rin niya kung siya ba ay nasaktan. Wika naman ni Soul na siya ay ayos na ngayon. Pagkatapos, bumati ang lahat sa kay Soul at tinawag siya ng mga ito na kanilang batang babae, kung saan nagbigay sila ng kanilang pagrespeto. Subalit ang kanyang tiyuhin ay hindi nagustuhan na tawagin siya nila ng batang babae, kaya siya ay nagalit uli. Pero mabilis naman siyang pinigilan ni Soul. Sa puntong yon, lumakad ng pasulong si Soul kung saan sinabi nito sa kanila na ito ay kanyang sasabihin ng isang beses pa para sa kanilang kapakanan. Kung saan sinambit nito sa kanila na palitan ang pagtawag sa kanya. Dito ay ipinahayag niya sa lahat na siya ay kanilang tawagin na master at hindi isang batang babae. Lumipat naman ang eksena sa kanila ni Taekyang, kung saan tinitingnan nito ang kanyang character profile, kung saan siya ay nakakuha na ng 4 na title na mayroong karagdagan na stat point sa kanyang kasanayan. Kaya sinabi ng bida sa kanyang isip na siya ay lumakas pa ng lalo. Wika rin niya na kahit gaano pa kahirap ang kanyang misyon, ay dapat niyang mapanatili ang kanyang buhay. Nang mapansin ng bida na ang kanyang charisma at intellect na stat point ay masyado pang mababa. Nag-isip ang bida na pagkatapos ng kanyang misyon na ito, ay dapat rin niyang subukan ng pagtuon sa mga hindi pang bakbakan na klase ng stat points. Nagsalita naman si Mujin na sumasakit ang kanyang puwet sa kanilang pagbiyahe, wika pa niya na kung nalaman niyang ganito ang mangyayari, ay sana isinilang na lang siya na maging tagahila ng karwahe.
Tinanong naman ng bida si Mujin, kung siya ba ay nahihirapan, kung saan sinabi ng bida sa kanyang isip na ang taong ito ay nahuhuli sa grupo kaya't kailangan niyang magtrabaho ng mas mabuti upang makahabol. Sumagot si Mujin na siya ay nahihirapan, subalit kakaiba ang kanyang pakiramdam ngayon, sapagkat siya ay mas nasasabik kumpara sa huli nilang misyon ng pagsasaliksik. Dahil sa naging pahayag nito, nagulat naman ang bida sa naging reaksyon ni Mujin. Dito ay tumayo si Mujin at nagsabi na mas marami siyang nagawa na pagtakbo kumpara sa huli, pero hindi siya napagod kahit kaunti. Kaya ng sandaling yon, nag-isip ang bida kung si Mujin ba ay nagawang mag-level up ng kaunti. Kaya nagwika ito sa kanyang sarili na siya ay kanyang subukang tingnan kung gaano siyang lumago ngayon. Inaktibo ni Taekyang ang kanyang chi sense upang makita kung gaano nakalaki ang antas niya ngayon. Matapos nito, nakita niyang naging level 38 na si Mujin, kung saan tinanong nito sa kanyang isip kung kailan pa tumaas ng ganito kalaki ang kanyang level. Dito ay inalala ni Taekyang noong una silang magkita ni Mujin, siya ay nasa level 20 pa lamang. Subalit halos doble ngayon ang itinaas sa kanyang level sa loob lamang ng 2 buwan. Kaya nag-isip ang bida na baka naimpluwensyahan siya ng sistema dahil naglakbay siya kasama ang bida. Nang oras na yon, nagtanong ang bida sa kanyang isip kung siya ba ay tumatanggap rin ng stat points katulad niya. Subalit siya rin ay nagtataka kung paano niya ipapamahagi ang mga puntos na yon. Dagdag pa niya sa kanyang isip, kung kailangan rin ba ni Mujin may ibang magpamahagi ng mga puntos para sa kanya. Sa puntong yon, nagsalita ang bida sa kanyang isip na ito'y kanyang susubukan, kung saan unti-unti niyang nilalapit ang kanyang kamay kay Mujin. Tinapik siya ni Taekyang at sinubukang buksan ang status window. Ngunit wala nangyari, kaya tumingin si Mujin sa kanya at nagtanong kung mayroon bang anumang bagay sa kanyang mukha. Subalit sinagot siya ni Taekyang nang wala, at sinabi nito na siya ay napakapangit. Nagtataka naman si Taekyang kung bakit walang may nangyari, sapagkat inakala niya na ito ay gag-ana. Kaya nagwika ang bida na ito ay kanyang susubukan na sabihin ng mas malakas pa. Nang sandaling yon, muli niyang binanggit ng malakas ang pagbigkas na buksan ang status window. Nang bigla, tumunog ang notification bell, kung saan nagulat naman ang bida. Dito ay nag-alerto ang sistema na may idinagdag na limitasyon sa oras sa mga kinakailangan ng misyon. Nagpahayag rin ng panibagong alerto ang sistema, kung saan sinambit sa kanya na kailangan niyang makarating sa Hangsan Jianmen sa loob ng 22 oras. At kung siya ay mahuhuli, siya ay mabibigo sa kanyang misyon. Pagkatapos, lumipat ang eksena sa isang alaala ni Seoul, kung saan tinanong nito ang kanyang ama na kung siya ay tatanggi sa kanyang kagustuhan, siya ba ay magbabago ng isip para simulan ang digmaan. Sumagot ang kanyang ama na kahit paano, siya ay nakahanap ng ibang paraan bukod sa paggawa ng iskandalo sa pagitan ni Seoul at ng ikatlong anak ng pamilya Jin ng Taiyuan. Sapagkat siya ay sigurado na mangyayari na ang digmaan laban sa pamilya ng Taiyuan. Wika pa ng kanyang ama na ngayon ang tamang oras para sila ay magsagawa ng pagsugod. Sapagkat wala ang organisasyong Sansogyo at ang Heavenly Jin Blade ng pamilyang Jin. Kaya ito ang perpektong pagkakataon para sa kanila na hindi na muling mauulit pa. Nagsalita naman si Seoul sa kanya na kahit wala ang pinuno ng pamilya Jin at si Panginoong Lee, malakas pa rin ang pamilya Jin ng Taiyuan, kaya siya ay nakikiusap sa kanyang ama na ito'y kanyang pag-isipan ulit. Subalit hindi nakinig ang kanyang ama sa kanyang naging payo, wika pa niya na ito'y imposible, dahil nakagawa na sila ng kanilang desisyon. Dahil dito, nakiusap na lamang si Seoul sa kanya na ito ay kanyang ipanalo, wika pa niya sa kanyang ama na sa kanyang sobrang lakas, ay hindi niya man lang magawa na mabanggit ang kanyang pangalan sa ibang lupain ng Shanxi. Nagsalita ang kanyang ama na kung siya ay maging isang lalaki, malamang siya ay magiging pinuno ng pamilya ng Mount Heng. Subalit nagsalita si Seoul sa kanya na mabuti na lamang na siya ay ipinanganak na babae, dahil wala siyang interes na maging pinuno ng pangunahing pamilya. Matapos niyang alalahanin ang lahat ng pag-uusap nila ng kanyang ama, siya ay malungkot na nakatitig sa mga libingan ng kanyang namayapang pamilya. Sinisisi naman ni Seoul ang kanyang sarili, kung saan sinabi nito na dapat sana pinilit niya ang kanyang ama na huwag gawin yon. Kaya siya ay nagwika sa kanyang sarili na ngayon siya ay nag-iisa na lamang. Ilang sandali, biglang may tumapik sa kanyang balikat, kung saan malungkot na nagsalita ang kanyang tiyuhin sa kanya, na dapat sana ay mas maaga siyang dumating rito.
Kaya sinabihan nito ang kanyang tiyuhin na huwag na niyang isipin ang mga ganoong bagay, sapagkat nangyari na ito. Dito ay kanyang ipinahayag sa kanyang tiyuhin na kung siya ay hindi dumating rito, malamang ang pamilya ng Mount Heng ay hindi nagawang makaligtas hanggang ngayon. Sa puntong yon, galit na nagsalita ang kanyang tiyuhin na dudurugin nito ang katawan ng bastardong leader ng Crimson Wind Clan na si Puong Yang. Dito ay kanyang ipinahayag na siya ay naniniwala sa kanyang tiyuhin, subalit siya ay nagwika na hindi rin niya dapat maliitin si Lord Puong Yang, sapagkat walang kasing kasiguruhan na siya ay makikipaglaban ng patas. Dahil dito, napabuntong hininga na lamang si Chol Mubek sa kanyang pamangkin at nagsabi na ito ay kanyang isaisip. Pagkatapos, nagtanong si Chol Mubek sa kanyang pamangkin kung siya ba ay mayroong isang hula sa porsyento ng kanilang tagumpay. Sumagot naman si Soul sa kanya na kung ito'y kanyang titingnan ngayon, nasa halos 10% lamang ang katiyakan na sila ay mananalo, kaya biglang nagulat ang kanyang tiyuhin matapos marinig ito. Subalit nagsalita si Soul sa kanya na kung darating ang kanilang reinforcement, malamang ay aabot ito sa 50% ang kanilang tsansa na manalo. Matapos marinig ng kanyang tiyuhin na mayroon paparating na reinforcement, siya ay nagulat at nagtanong sa kanyang pamangkin kung ang reinforcement ba na ipinadala ay galing sa pamilya Jin ng Taiyuan. Dito ay kanyang ipinahayag na 2 oras bago nito, ang mensaherong ibon na ipinadala ng Haomen Zhengyang ay nakarating na sa mga ipinadalang kasapi ng Taiyuan. Dahil dito, nagtanong si Chol Mubek sa kanya kung ilan lahat ang bilang ng pangkat ang kanilang ipinadala, kaya siya ay nagtanong kung ito ba'y aabot sa 100 o 200 na reinforcement ang kanilang pinapanta. Subalit, sinambit ni Soul na mayroon lamang 4 na katao ang kanilang ipinadalang reinforcements. Nabahala naman ang kanyang tiyuhin kung bakit kaunti lamang ang ipinadala na reinforcement ng Taiyuan, ngunit nagsalita si Soul sa kanya na ang isa sa mga 4 na kanilang ipinadala ay ang Heavenly Jin Blade na si Mokyang ng Taiyuan. Pagkatapos, siya ay bumantong ng kanyang hininga, kung saan sinambit nito na ang isa sa kanilang ipinadala para tumulong ay ang Sleeping Dragon ng Shanxi na si Jin Taekyang. Kasabay nito, ang bida ay sumasakay sa kabayo kasama ang kanyang 3 kasamahan patungo sa sekta ng Mount Heng.